Hello, may audio na ba ako? May audio. O sige, maaga pa naman, 2 minutes pa lang. So, ulitin ko na lang lahat kasi siyempre hindi naman narinig kanina sinabi ko. So, sa mga Pilipino dyan sa Japan, um, Ohio, gozaimasu. Sa Germany, Guten Morgen. Sa mga Pilipino dyan sa Netherlands, Gode Morgen. Sa mga Pilipino dyan sa Italy, Buonasera. Sa mga Pilipino dyan sa France, Bonjour. Okay. Sa mga kabsat nating mga taga-norte, naimbag bigat. Sa mga Pangasinense, kung saan meron po akong malaking issue, abangan nyo. Involving po ito sa mayor ng Bayambang, Pangasinan. At patungkol po ito sa kanyang mister na si Cesar Kiambao na nang-aagaw po sila ng lupa mula sa mga tao doon na nakapwesto na magsasaka. At pag-usapan po natin yan, this early, Mr. Cesar Kiambao at Mayor Kiambao, pinangunahan ko na kayo na sumulat kayo sa akin sa totokausing@yahoo.com. Ibigay niyo po ang inyong side, paliwanag sa isyu, o di kaya magbigay kayo ng pahintulot na i-interviewin ko kayo live. At kaharap din, ang problema ko lang, ang mga taong nagrereklamo sa akin ng mga Pangasinense na taga-Bayambang ay takot sa inyo. So pinangungunahan ko na, hindi ko sila babanggitin ng mga pangalan nila. Pero isa po ang akusasyon sa inyo dyan, Mayor Kiambao, tsaka yung sa inyong mister na si Cesar Kiambao, kayo po ay inaakusahan na nang-aagaw ng lupa na hindi naman sa inyo. Ang lupa po na inaagaw ninyo ayon sa kanila ay yung lupa na sakop po ng reserbasyon ng Camp Greg Military Reservation. Paano po ba mapag-aari ng isang pribado na tao kagaya ni Cesar Kiambao tsaka Mayor Kiambao ang mga lupa na military reservation? Public land po yun, no? Una bes. So pag-usapan natin, pag-aralan ko yan. May mga papel na po nagbigay sa akin ng mga reklamo at nagbibigay ka pa ng tinatawag na demand letter to vacate. Who are you, by the way, to demand the vacation of the people there? Matagal na sila dyan. Ang iba dyan, wala pang gera, 1940s nandyan na. Okay? So, sa mga kabalin ko sa Pampanga, Mayap-Abak, lalo ni dyan sa Purak, no? Huwag na kayong paguyo sa Lapid family at saka Kapil family. Ang Kapil family po ay gumagawa po sila ng family dynasty. Tumatakbo ngayong mayor si Jing Kapil na kurap at yung kanyang anak na vice mayor. Jing Kapil, saan ba nanggaling yung pera mo sa ngayon? Sige nga, dati ka namang walang pera. Ang dati nagiging pharmaceutical agent ka lang, hindi sapat po yung pera mo para kayo maman ng ganito. Kaya itago mo ng gusto mga property mo kasi nagde-develop ako ng research team para masampahan ka ng unexplained wealth. Isasama ko kayo ni Lito Lapid. Okay? Sa mga kapampangan na mga subscribers ko, pinapakiusap ko sa inyo na ang katapusan lamang ng PINIDA ang magbibigay ng kaunlaran sa buong Pampanga. Kaya huwag nyo nang iboto si Nanay PINIDA na pagka-gobernador kasi vice governor siya, tumatakbo siya ng gobernador. At ang kanyang anak na si Dennis Delta Pineda na tumatakbo, na kasalukuyang gobernador, ay tumatakbong vice-gobernador. Ang iboto niyo po mga kabalen ay si Danilo Bailon po na naging mayor ng Pampanga. Maganda ang record, malinis, hindi kurap. At saka si Among Ed Panlilio, isang pari at hindi kurap. At si Among Ed Panlilio naging gobernador din. Natalo niya si Mark Lapid. At si Nanay Pineda natalo niya rin. So ngayon, ang nangyari dyan ay kinasuhan ni
Among Ed Panlilio, si Lito Lapid sa pagnanakaw sa mga quarry, sa mga lahar sa Pampanga. So ang pauri ng pagnanakaw nila ng mga lapid ay sa pamamaraan po na binubulsa nila ang totoong presyo na bayad para sa mga kinukuha ng mga truck-truck na mga lahar para gagawing buhangin. So, nung si Lito Lapid at saka si Mark Lapid ang naggobernador sa Pampanga, ang nire-remit nila sa kaban ng Pampanga ay 30 billion pesos sa isang taon. Nang pumalit si Among Ed Panlilio bilang gobernador, yung 1 milyon, isang araw lamang. So, ibig sabihin, sa loob po ng isang buwan, 30 milyon na kagad ang kinikita ng Pampanga. So, kung there are 365 days sa isang taon, ibig sabihin 365 million din ang kinikita ng Pampanga nang si Among Ed ang gobernador. So, kung i-multiply mo sa 3 term at dinakaw ni Lito Lapid ay 1 bilyon. So, sa isang term yan sa 3 taon. Ngayon kung naka-3 term siya, so 9 years times 3, so 3 billion. At nadagdagan pa ng isang term na kay Mark Lapid, so nagiging 1 billion, nagiging 10 billion po ang ninakaw ninyo. Pasensya na. Kaya ang aking binabasihan nila Lito Lapid, yung mga datos na ganon. Kayo ang may obligasyon magpaliwanag na sabihin ninyo ay hindi kayo nagnakaw. Well, sa mga botante po, hindi po ito korte botante ang pinag-usapan. Kaya kayo ang may obligasyon para ipaliwanag sa mga Kapampangan kung paano ninyo binulsa yung mga lahar dyan. Tandaan ninyo, Lito Lapid, mga pinida. Ang lahar na yan, maraming buhay na inutang yan sa mga Kapampangan. Nang pumutok ang Mount Pinatubo, lagi lamang po may baha, maraming mga natabunan ng bahay, marami po mga Kapampangan na namatay dyan. So, dugo po ang puhunan yan. Tapos, inyo kukurakotin nyo lang. Okay, abangan nyo rin yan. Maliban sa Pangasinan, yan, abangan nyo. So, sa mga kapatid kong Ibaloy, sana mahuli na itong kababayan nyo si Gerald Kitalig Bantag na siyang mastermind sa pagpapatay kay Percy Lapid. At buo po ang aming ebidensya. Ang hinahabol na lang namin o hinahanap namin po ay yung ebidensya na maglilink o magtuturo na sa likod din ni Bantag ay si Digong Duterte. Naghanap pa kami ng ebidensya dyan pero marami na po ako natanong ng mga police generals at isa ang kanilang opinion na binibigay sa akin. Walang iba raw ang may kakayang gumawa niyan. Meron daw sa tao sa likod ni Bantag at ginamit din si Bantag. At si Bantag ay nagpapagamit din kasi may sarili din siyang galit laban kay Percy Lapid. At tandaan nyo si Bantag ay may karapatang hindi karapatan kundi may kakayahang pumatay. Ibig sabihin may dibdib siya pumatay. Alalahanin nyo na yung binato niya ng granada, yung 11 na mga nakakulong doon sa Parañaque City Jail. Yun, pinalabas niya kunwari self-defense. Paano magiging self-defense ang granada? At pinasok mo ngayon, pinapasok mo sa office mo yung mga 11 galing sa kanilang selda. Sila po ay iniskortan ng iyong mga tao bago po dumating sa opisina mo. Tapos ang kwento mo, nang dumating daw sila, nag-toothbrush ka pa, katarantaduhan. Sino bang mga tao na pag may dumating na bisita, saka ka mag-toothbrush? Bakit sa mas maaga hindi ka nagtututbrush? Yan hindi nakapanipaniwala ang mga depensa ni Bantag. At sabi niya, habang nagtututbrush siya, pumitik-pitik ng mga baril daw, mga bala ng baril, tumama daw sa loob ng CR. Kaya sinilip niya at nakita daw niya yung isa na may hawak ng granada, binaril niya, namatay, nahulog ang granada. Kataka-taka. Hindi po pwede paniwalaan yung ganong depensa, Mr. Bantag. Ito namang si Judge Barakias. Judge, pasensyahan tayo, Judge. Ang tingin ko talaga dyan, Judge, ay hindi ka binayaran. Tinakot po kayo. At natakot ka rin na baka patayin kasi natakot ka kay Duterte. Yan lamang po ang aking masasabi dyan, Judge Barakias. Kaya
Wala pong kwenta yung sistema ng katarungan na kung saan na magdedetermine kung sino guilty o hindi ay yung nag-iisang judge na kaya namang takutin, kayang bayaran. Kaya panahon na po na isusulong ko kung ako'y magiging senador na ang mga korte natin, ang tatayo ng mga judge ay mga tao na, hindi na yung mga judge. Ito po yung tinatawag na sistema ng katarungan na jury system na tinatawag sa United States of America, tinatawag din sa United Kingdom, ito rin ang tawag doon sa Canada, ito rin ang tawag sa New Zealand, ito rin ang tawag sa Australia, ito rin ang tawag sa Hong Kong. At dahil nga dyan sa jury system, hindi kayang diktahan masyado ng China ang Hong Kong kasi nga tao po ang may hawak ng kapangyarihan sa katarungan. So ganoon po ang aking isusulong kung ako po ay mananalo bilang pagkasenador at una sa lahat kung papayag ang COMELEC na gagawin akong kandidato sa pagkasenador. Kasi po hinarangan nila at ginawa nila po akong nuisance candidate. Pagkatapos niyan, nag-apila na po ako at kung matalo at inisip ko hindi babalik na rin at tatayuan talaga, titindig ang COMELEC sila ni George Erwin Garcia na talagang tanggalin ako. Kasi nga, binira ko na mahigit 20 times ko na sila binira sa aking mga live. Ang pagkabira ko kay Mr. George Erwin Garcia ay yung sinabi ko siya na siya po ay sa likod ng Smartmatic. Ang Smartmatic po ang nagbigay ng 31 million votes kay Bongbong Marcos at saka 32 million votes kay Sara Duterte. Kaya pareho po sila niya mga inimbento ng Smartmatic. At saka si Robin Padilla pinanalo din ng Smartmatic. Lahatin na po sila. Pati mga tinatawag na mga party list na mga walang kwenta. Kaya yan po ang galit nila sa akin. Nadagdagan ang galit nila sa akin nung siniwalat ko, na kinriticize ko, na sinabi ko sa aking mga live na si George Erwin Garcia ay nakatanggap ng 1 bilyong suhol mula sa South Korean company na tinatawag Miro na binigyan nila ng kontrata sa pagsagawa ng automated counting machine. So sila dyan, kasama siyempre, binigyan niya rin kasama niya mga komisyoner. Ganun na kasimple po. Ang mga paliwanag nila ay hindi pa po mapagpaniwalaan mga paliwanag ng COMELEC. Okay, ang pinakita pong ebidensya sa kanila ay yung bank account numbers na pinakita ni Dan Marcoleta at yung bank account numbers na yun po ay nagdeposito po sila ni Dan Marcoleta ng $100 sa tag-iisang account. 2 account yun na nasa Cayman Islands. So, nang nagdeposito sila, nagbigay ng resibo ang deposit. At sa resibo nilagay, ang depositor, ang may-ari ay si George Erwin Mojica Garcia. So, confirmed. So, ngayon, kasama niya siyempre dyan yung mga komisyoner. Hindi mangyari niyan gagawin ni George kung walang pagpayag ng mga komisyoner. At isa sa mga komisyoner na binira ko dyan, yung paiyak-iyak buhaya, si Jaime Perolino, komisyoner. Kunwari, nag-iyak siya, wala daw siya natanggap na pera. Unfair daw, hindi daw totoo ang akusasyon. Ito naman si George Erwin Garcia. Sinabi niya na hindi daw siya pumunta sa abroad para magbukas ng account. Ang nakalimutan natin ni George Erwin Garcia, pwede na po sa ngayon magbubukas po ng online. Na ipasa mo lang ang yung passport, picture, at ginagawa na po ngayon yan. Gaya rin po sa aking pagbubukas ng account. Nagbukas din ako ng account sa BPI ko sa online. Nagbukas ako ng account ko sa Union Bank online. So, ganun po ang sinasabi ko. Kaya, ini-expect ko po na hindi talaga ako, hindi babalik na rin ng COMELEC ang aking apila. At kung mangyari man po yan, ay tatakbo po ako sa Supreme Court. No, tatakbo ako sa Supreme Court at tingin ko na utusan sila na ilagay ang pangalan ko sa listahan ng official list of
candidates for senator. So, magandang umaga, no? Mayad nga aga kay Mr. Mardi Indilibli, Infante, nga kababayan ko, taga Kalibo. Kaya naman inaharang ang kandidatura mo dahil dapat lang naman birahin. Hindi po ako natatakot. Kung harangin nila, okay. Kung hindi, okay pa rin. Kasi pupunta po ako sa Supreme Court. So, Aniras 76, Attorney, alisin mo yung word na magpatayan, baka bawal sa YouTube. Ganun ba? Bawal sa YouTube. Sige, edit ko sa ngayon. Ang gawin ko na lang, magkabistuhan, at ano bang ilalagay ko? At magkagulo. Siguro, ganun na lang siguro, no? So, edit ko, magkagulo. Magkagulo. Okay, pinalitan ko na magkagulo. Sana naman ay naintindihan niyo ako. So, edit ko yung sandali lang, nag-edit lang ako. Kasi bawal daw sa YouTube yung ganong salita. Okay. Nakatingin sa akin ang asawa ko maganda, nanggaling pa yan sa Bohol para ako'y mahalin. Okay. Okay, binalitan ko na, no? Ginawa ko ng title na magkagulo. Okay, bakit magkagulo? Kasi ang Dapat ang title. wag salitang patayan. Sa patahin. Ba't ganun mo? Kasi stricto yung YouTube. Dupla ka niya. Okay, magkagulo na. Oscar Villaroman, kaunting bulati na lang kailangan. Ninita Vasconcelio, more power to ni Toto. Naked Eye, yan dapat impeach na, parang gumulong na paliwanagan at ebidensya. Paalaman kung saan napunta ang pera. Ed Sayes, okay lang yung magpatayan basta hiwalay. Tama, okay, binigyan mo ko ng ideya. Sige, Felix Bigay, Chipare. Tapos Aniras, Mardi, Boyet, Maranan. Agree po dahil mga judge dito ang iba kakampi, si Criminal C. Lorna Makawili, good morning po. Pastora Raelia, Shalom. Rodi Santos, totoo po yan sir. Kausing, kaya natin to, mabuhay po kayo. Michelle Gabinete, magandang umaga. Mayong aga kay Michelle. Sa tanang nga Ilonggo, mayong aga. Sa tanang nga Bisaya, Cebuano, o Bolano, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga taga Siquijor kay Epifanio Labrador, maayong buntag. Maunya na kumuhatag ni mo ba ug akong tabang para sa ako ang inaanak na dingging akong inaanak. Anak ni Epifanio kay Labrador. Si Jasmine Celso, good morning. Equilibrium Files, ito nito to. Doc, magandang umaga. Jamil Bautista, Lynn Malado Lunas Kipids, El Pino, Leonardo Balbieran, Jude Bidison, Eleanor Claveria, Matthew Eleanor Singh, Lux, Manong Riban Channel, Rolando, Edgardo Klinking, Rico Evangelista, Jinky Amantillo, Abiba L. Namra, Doming Ligario, Papadums, Tanawan, El Pino, walang bound PM po. Sige, hindi ko maintindihan. Pasensya na po. Ranger Valdemoro, Manong Riban Channel, Justado Villa, Rolando, Gotem Sweater, No Sound kanina. Kay Uragon TV, o mga Bicolano, maray na aga. Sa mga waray, maupay aga. So, si Jinky Amantillo, si Romer Cardel, Bong Bartilit, tapos si Lala Murillo. Lala Murillo, naalala ko yung kamag-anak mo na nakasurvive ng binaril ng pulis sa panahon ni Duterte. At siya na ngayon kumakaso sa lahat ng pulis na yun na binaril na inutusan ni Duterte na pumatay. Diyan sila sa mga tukang operation. So, Ninita Vasconcilla, Naked Eye, Felix Bigay Chipare, si Ophelia Salvacion,
Marilo Fabian, Jim, Jose Abonete, Francisco de la Rama, James Cabigas, Darwin Castillo, Leonardo Estilier, Pepito Bato, Milba Abdun, Estelita Perez, Pastor Arel. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ano ba ang mangyari? Gusto ko na magkaumpisa na po yung impeachment. Sa usaping legal po. Oy, Luciano Gahutos, diyan para sa Katarman, maupay nga aga sa mga waray-waray, sa mga taga-Samar, Leyte, Biliran. Ang impeachment po na dapat isampa na laban kay Sara. Wag na magpaligoy-ligoy. Ang problema po, marami pa silang pasakalye. So ano ang basihan para magsampa? Okay, sa ilalim po ng ating konstitusyon, pwede po gamitin ang tinatawag na culpable violation of the Constitution. Next, pwede rin gamitin ang betrayal of public trust. Yung culpable violation of the Constitution, mayroong utos ang Constitution at sinusuway. Ano bang sinuway sa utos ng Constitution? Well, according to magkaalaman kasi ang theory ni Attorney Joel Chua na congressman sa 2nd District ng 2nd District, hindi 11th District, 5th District ata, kalimutan ko. Si Joel Chua sa Manila na binibira din siya ni Isko na kanyang kumpare, ni Isko Moreno. Ang sabi niya, actually sino binibira ni Isko na mga congressman? Congressman Benny Abante na sobrang yumaman na ngayon. Si Congressman Joel Patek Filipe. Ay, Patek Filipe yung relo ni ni Joel Chua. Alam mo yung Patek Filipe, mga 3 million ang halaga na relo. Ganon din si Rolex naman ang kay Benny Abante at saka maraming sasakyan. So ganun po binibira sila ni Isko Moreno na mga corrupt. Walang iya. Ang mga binibirang corrupt ay nagbibira rin kay Sara na corrupt. Okay, come on. Isampan nyo na Mr. Joel Chua kasama ng Quadcom kasi chairman ng Committee on Good Government si Joel Chua. Yung sa Quadcom naman, sila naman yan ni Ace Barbers. So isampan nyo na lahat ng reklamo na pwedeng mareklamo sa impeachment laban kay Sara Duterte. At hindi lamang impeachment, pati criminal cases. Okay? So sa impeachment, anong nakikita ko na pwede na ikaso? Ang sabi ni Joel Chua, which I doubt na hindi siya mag-successful dito, abogado siya po. Sinabi niya na yung pagtayo ni Sara Duterte na bilang abogado ni Zulaika, Attorney Zulaika Lopez, ay pwede maging basihan ng impeachment laban kay Sara. Sapagkat ayon sa Section 3 ng Article 11 ng ating Konstitusyon, nagsasabi na ang presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressmen, ay bawal po sila na mag-practice ng kanilang profesyon. Ibig sabihin, kung engineer ka, bawal ka mag-practice ng pagiging inhenyero mo. Pagkatapos kung ikaw po doktor, bawal ka mag-practice ng ikaw pagka-doktor. Kung ikaw naman ay abogado, bawal ka mag-practice bilang abogado. So ito, yan ang utos ng Constitution. Ibig sabihin, pag nilabag mo yan, talagang pwede nang gamiting basihan para ikaw ay ipa-impeach. Okay, tanong. Sabi ni Attorney Joel Chua, naglabag si Sara Duterte sa Section 3 ng Article 11 ng Constitution dahil nagsalita siya, tumatayo siya bilang pro bono na lawyer o abogado ni Attorney Zulaika Lopez. So tanong, pwede ba papasok? Sa akin naman, bahala kayo kung anong konsensya, anong inyong opinion, pero ang opinion ko matalinong opinion bilang isang opinion sa isang dating abogado. Hindi po tatalab yan. Bakit po? Ganito po yun. Una, pumasok si Sara bilang abogado nung isang tao bilang emergency situation. So pag emergency, wala pong pagsasadya yan na maglalabag ka sa utos ng konstitusyon.
Pangalawa, yung binabawalan ng konstitusyon ay yung pag-abogado na ginagawa mo ng naghahanap buhay kapag abogado. Wala naman siyang siningil kay Attorney Zulaika Lopez. So, ibig sabihin, kasi kinlaro nga niya, ah, pro bono, ibig sabihin pro bono libre. Tapos, pangatlo, pwede yan sa emergency. Ngayon, ito pang dagdag na paliwanag. Kung ikaw ay doktor na senador, doktor ka na vice-presidente, doktor ka na presidente, na taon nandun ka sa isang lugar na merong nasa binggit ng kamatayan. Ikaw ay sumagot, tumalima ka at ginawa mo ang iyong pagkadoktor at naisalba mo yung tao. So, ibig mo sabihin, pwede ka bang kasuhan ng impeachment dahil ikaw ay nag-practice ng iyong pagkadoktor? Yan, ang sagot ko dyan, hindi. Kasi emergency situation yan. Pangalawa, wala namang kinikita yung presidente na doktor dyan. O, pangatlo, walang intention na maglabag sa konstitusyon. Okay? So, pupunta tayo dun sa sino pang iba? Mga engineer. So, sa engineer naman, ano ba ang emergency situation ng engineer? Malamang nung bumisita yung presidente na engineer, medyo nasira ngayon ang isa sa mga haligi ng isang building na kung hindi niya gagawan ng paraan kagad, ay wawasak ang building at marami ang mamamatay. So dahil engineer siya, ginawa niya ang paraan para hindi mawasak ang building at maisalba ang buhay. So hindi rin siya pwede impeach dahil dyan. Unang rason, yan ay gawaing libre, hindi naman siya naghanap buhay. Number 2, yan po ay emergency. Number 3, wala siyang intensyong labagin ang konstitusyon. So, sa usaping yan, pero mas maganda, magsampa na rin si Joel Chua, isama niya yan sa kaso, sa paglabag para magkalam-alaman na rin. Okay? Hindi ko sinasabi na magaling ako, tama na ako. Maaaring magkamali ako. Pero sa aking matalinong pag-iisip, yan po ay exempt yung ganong sitwasyon. Sino po ang pwedeng lumabag? Si Rapi Tulfo. Ha? Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Pag senador na sila, maglalabag sila. Si Rapi Tulfo, araw-araw lumalabag sa utos na yan ng konstitusyon. Paano niya nilalabag? Akalain mo, papractice ka pa ng pagkamedya. Araw-araw nag-RTIO ka pa, Rapi Tulfo in action. At kumikita ka dyan sa iyong Rapi Tulfo in action. Dahil may kita ka, bawal na yan. Kaya pwede kang paalisin, kasuhan dyan bilang senador. So, susubukan natin. Gagawa po ako ng kaso na ethics case laban kay Rapi Tulfo. Na ayan po ay disorderly conduct yan. So kung bawal mag-practice ng profession, bawal din si Rapi Tulfo mag-practice bilang media. Di ba? O, ganun yan. Subukan natin. Next, balik tayo kay Sara. Ano pa bang ibang issue laban kay Sara? May isang issue pa laban kay Sara, yung kahapon ay sa galit niya, sinabi niya na may taong gusto magpapatay sa kanya. At sinabihan na daw niya, may kinausap na daw sa isang tao na kung mapatay si Sara, sabi niya, papatayin niya, habulin niya at patayin yung tao na nagpapatay sa kanya. At huwag tigilan. Sino yun? Tinuro ni Sara na si BBM, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Martin Romualdez, ang taong gusto magpapatay sa kanya. So ngayon, pwede rin ito, kung talagang grave threats yan, no? Pwede rin ito maging basihan na paglabag din sa tinatawag na hindi natin pwede sabihin culpable violation of the Constitution, kundi betrayal of public trust. Pagtatraidor sa tiwala na binigay sa kanya ng mga botante. Na ikaw ay may obligasyon bilang vice-presidente na alagaan mo ang kapwa-opisyal mo sa kapahamakan. Okay?
So ngayon, idepensahan mo yung presidente, may obligasyon ka na depensahan mo presidente mo. Bagkos, inakusahan mo na napapatay sa iyo. Buti lamang kung meron kang ebidensya. So ang makagandahan dito kung may impeachment na, magkalabasan na ng ebidensya. So doon natin siya husgaan sa impeachment na trial or impeachment na committee hearing, malaman natin kung ano ang basihan ni Sara sa pagsasabi na siya ay ipapatay ni BBM, ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Maliban sa alam naman natin na talagang kalaban na siya ngayon at hindi naman po ibig sabihin na kung kalaban ay talagang may ibig sabihin na papatayin ka. Kailangan mayroon pang ebidensya na mas matibay pa dyan para pwede natin sabihin na mayroong intention na ipapatay siya. At kung mayroon mang intention, edi, ibig sabihin, may katwiran siya para magsalita ng ganon. At kung may katwiran siya, pwede niya pong gagawing depensa yan kung sasampan siya ng kaso na impeachment ng paglabag ay betrayal of public trust. Okay? Ano pa bang ibang isyo na laban kay Sara? Pinakamalaking issue sa kanya sa ngayon ay yung tinatawag na confidential fund. So, kung confidential fund ang inakusa sa kanya, ano po yung pundo na yun? Number one na pundo po yung 125 million pesos na binigay kay Sara Duterte ni Bongbong Marcos. So, yung una, talakay muna natin ang pagbigay. Alam mo, yung pagbigay ay lumabag po yan sa Section 29, Section 25 ng Article 6, Article 8 ng ating Constitution. Article 6 na nagsasabi na hindi mo pwede ilipat-lipat ang pundo na nagawa na. Inamin ng Malacanang, inamin ng opisina ng Office of the Executive Secretary na yung pondo na 125 million na binigay kay Sara Duterte ay nanggaling po sa contingent fund. Hindi po yun nanggaling sa confidential fund ni Bongbong Marcos. Noong 2022, ang confidential fund na tinatamasa ni Bongbong Marcos ay yung confidential fund na minana niya mula kay Duterte. Sa panahon ni Duterte, noong 2022, ang confidential fund ng Office of the President ay 4 billion pesos. So, pagkatapos ni Duterte, June 30, nilipat niya na kay Bongbong Marcos ang corona o ang pagpamamahala ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kinain na o ginastos na ni Duterte ang 2 billion pesos. So, natira 2 billion pesos na confidential fund ni Bongbong Marcos. O hanggang ngayon, wala pa pong binigay na paliwanag ang kuha sa pagkagasta ni Digong Duterte ng 2 billion at saka yung 4 billion kada taon sa nakalipas na taon. Wala pa siyang paliwanag na binigay at wala ding pinalahad ang Commission on Audit. Okay. Sa kay Bongbong naman, hanggang ngayon nag-usap tayo, wala pa pong binigay na explanation kung nagastos ba sa tama o hindi. Ang usapin lamang ngayon ay nagtutok lamang kay Sara Duterte. Balikan natin ang 125 million. Sabi ko kanina, bawal po sa batas yun, yung ibibigay kukunin mula sa contingent fund. Para maintindihan ninyo, ano po yung ibig sabihin ng contingent fund? Ang contingent fund po, taon-taon ay nilalagay yan sa budget ng Pilipinas. Para saan po yan? Yan pong contingent fund para po sa mga bagay na hindi arok o hindi alam ng mga congressman at senador na mangyayari. Gaya ng may pauna silang bigay sa Bagyo. May pauna silang budget sa Bagyo na tinatawag ng Quick Response Fund. Okay, tapos may dagdag pa silang ayuda na binuo. Sa ngayon, ang ayuda, pinakamalaking ayuda ngayon, yung tinatawag na AX at saka AKAP. Ano yung AX?
Ang AX po ay assistance to individuals in crisis situation. Maximum po yan na 10,000 na ibibigay kada tao. Tapos, dito naman sa AKAP, ayuda sa kapusang pera hanggang 10,000 rin. So yan po, nakakapagtataka lang yan. Wala po sa batas na ang congressman at ang speaker ng House of Representatives ang dapat mamigay ng AX at saka AKAP. At bakit? Nakikita natin, umiikot sa mall si Martin Romualdez kasama mga congressman. Namimigay siya ng AKAP funds. Hoy, bastusan na talaga yan, no? Ang may karapatan lang yan mamili at mamigay ay yung DSWD. Kasi kayo, Martin Romualdez, tagagawa lamang kayo ng batas. Okay, so dyan po ay wala ring, sa ngayon, kumpara kay Sara, wala pang pagtutok dyan. Ang napupuna lang ng mga vlogger at saka media ay yung namimigay ka ng ayuda. Next, kung bakit ang contingency fund ay pwedeng ibigay, sabi ko, kung may emergency na hindi alam ng congressman at saka senador na mangyayari. So kasama rin dyan, kung naubos ng quick response fund para sa Bagyo, doon din kukunin. Halimbawa, may isang opisina ang gobyerno na natalo sa kaso at kailangan inuutusan ang pamahalaan na magbabayad, doon din yan kukunin sa contingent fund. At kung iba pang pagkagastusin, halimbawa, may kung ano-ano at hindi inaasahan, dyan din kukunin sa contingent fund. So ngayon, bakit naman kinuha ni Bongbong Marcos sa contingent fund ang binigay niya na 125 million kay Sara Duterte? Wala pong explanation hanggang sa ngayon na nangyayari. Si Sara wala ring explanation na binigay. Si Bongbong Marcos wala ring explanation binibigay. Ang tanongin na lang natin, i-discover na lang natin, pwede ba nating sabihin na yung 125 million pesos na binigay noong December 20 kay Sara Duterte ay emergency o di kaya isang bagay na talagang pang-emergency na hindi naarok, hindi nalaman ng mga congressman at senador na pagkagagastasan? Hindi ko po maisip na pwede po yan sabihin na isang bagay na bigla na lang lumitaw na pangangailangan na hindi inasahan. Bakit po? Saan ba ginamit yung confidential fund? Tinawag na confidential fund ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos galing sa contingency fund. Ibig sabihin, pag contingency fund, hindi mo pwede ililipat sa confidential fund. Bakit po? Ang utos lamang ng konstitusyon, pwedeng gagawin ni Bongbong Marcos kung, number one, kung may ginawa ng batas na bibigyan si Sara Duterte ng confidential fund at naubos ang pundo niya, pwede niyang bibigyan ni Bongbong Marcos. Pero may pangalawang kondisyon ang ating konstitusyon. Pwedeng gawin ni Bongbong Marcos yan kung mayroong natipid ang si Bongbong Marcos sa tinatawag ng contingency fund. So, may natipid ba? Sa so far sa ngayon, wala po silang ipinakitang explanation o pruweba na nanggaling sa natipid yung pera na 125 million na binigay kay Sara. So, ibig sabihin, having explained that, pwede maging basihan sa culpable violation of the Constitution para i-impeach si Sara Duterte dahil sa pagtanggap ng pundo na hindi nararapat. Okay? So, ang problema dyan, it takes two to tango. So, kung may kasalanan si Sara na tumanggap, may kasalanan din ang nabigay na si BBM. But I don't think an impeachment move can succeed against BBM. Bakit po? Kasi majority ng kasapi ng House of Representatives ay kakampi ni BBM at ni Romualdez. Para ma-impeach ang isang opisyal, kagaya ng Vice Presidente, ito ang minimum na kailanganin. Sabi ko, maliban sa mga dahilan na pwede gamitin, ang pwedeng mangyari dyan, kailangan makakalap ng perma ng mga congressman na 1/3 ang dami.
Anong ibig sabihin ng 1/3? Hatiin mo ang dami ng congressman sa 3. At kung mati mo sa 3, ang isang bahagi niyan, kailangan lahat yan ay pipirma laban sa tao na gustong i-impeach. Sa tingin mo ba, kaya? Bago ko sagutin, alamin muna natin kung ilan ang congressman natin. Sa ngayon po, na nagsasalita ako, ang dami ng congressman natin ay 316 congressman meron tayo. So kung hatiin mo sa 3, ilan? So magkaroon ka ng 105 mo alanganin, may isa pang hatiin. So sabihin mo 106. So kailangan mo ang perma ng 106 na congressman para ma-impeach si Sara. O di kaya si BBM kung gusto mo siyang i-impeach. Tanong, kaya ba? Sagot, kayang-kaya. Bakit ko nasabi kayang-kaya? Ito po, binabasihan ko sa huling butuhan nung mga nagsusuporta sa batas na sinusulong ni Romualdez na Maharlika Investment Corporation na kung saan ay kukuha sila ng pondo na 100 billion pesos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kukuha rin ng 50 billion pesos mula sa Land Bank of the Philippines at kukuha ng 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines at gagawing hiwalay na pondo na hawakan ng mani ng Maharlika Investment Corporation at ipautang sa mga kakampi, siyempre. So ngayon, doon nakita natin ang boto na binigay ni Romualdez para ma-aproban yan. 308. 8 lang ang hindi bumoto. Grabe. So kung ang kailangan lamang ni Romualdez, 106 na boto ng congressman para ma-impeach si Sara, ay sisiw. Nasa kamay na lang nila, nasa pagpitik na lang nila, okay, impeach. Pag pinitik na ni Romualdez ang kanyang kamay, ang daliri niya, pitik, impeach kagad si Sara. Ganon, may dahilan na sila pwede magamit eh. Sabi ko, anong unang dahilan binanggit ko? Yung pagsasabi na kung ako'y mamatay, ipapatay niyo may 2,000 papatayin si BBM, tsaka si Romualdez, at tsaka si Lisa Araneta Marcos. At sinabi ko kanina, may iba pa kung sinabi kanina, pati yung 125 million. Next, after that, pag-usapan naman natin kung paano ginasta ni Sara Duterte ang kanyang 125 million. Meron ba tayong makukuhang basihan dyan para siya i-impeach natin? Sagot, pwede, meron. At magkasubukan na tayo. Ito po, mas matindi po yung akusasyon dito. Alam naman natin lahat na natunghayan natin ang hearing ng Good Government Committee na pinangunguluhan ni Congressman Joel Chua na lumalabas po na yung mga sinumiti ni Sara Duterte na resibo para ipaliwanag kung saan napunta ang 125 million ay resibo na kagaya na binigay ang pera sa isang nagngangalang daw tao daw yun na pumirma na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Marami nagtatawa. Kasi bakit? Alam naman po ng lahat na yung Mary Grace ay isang restaurant. Kaya sumikat tuloy yung Mary Grace eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko in-advertise pero lagi po akong kumakain dyan. Lalo na kapag may kausap ako ng mga usaping legal. Usaping si Pastor Raela. Nag-usap kami sa Mary Grace. Tapos, yung Piatos, alam naman natin na iyan ay chichirya. So, parang ikaw ay pumasok sa Mary Grace, kumain ka ng chichirya na Piatos. Ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, katawa-tawa, pero katotohanan, isa po yung indikasyon na ninakaw lamang ni Sara ang pera mula sa kaban ng bayan. Yung pagnanakaw po, kahit isa lang dyan ang ninakaw mo, yan po ay paglabag na sa tiwala na binigay sa iyo ng bayan bilang pangalawang Pangulo. So sa English, ang tawag dyan, betrayal of public trust. At isa po yun sa 4 na grounds na pwedeng gamitin para
may impeach yung isang tao. So, ilang resibo yun? Marami po. Sa sinabi ni Congressman Romeo Acop, umabot daw ata sa 358 na acknowledgement receipts na kung saan sinasabi niya na yun po'y sinumiti para mapaliwanag ni Sara kung saan napunta ang kanyang mga confidential fund. Pasensya na kayo. Ang mga nakasulat daw na ballpen sa lahat ng mga 358 na acknowledgement receipt ay isang ballpen lang daw ang tinta. Ibig sabihin, mahalata mo naman kung isang ballpen lang ang ginamit. At sinasabi niya, iisang sulat kamay lamang ang nakikita niya na gumawa. So, yan po ay talaga magkakasubukan dyan. Diyan naman po, siyempre bibigyan ng impeachment court o ng impeachment committee sa House of Representatives si Sara Duterte ng pagkakataon na i-defense ang sarili niya. So, ayon naman sa narinig ko sa pagwawala ni Inday, nagwawala siya, sinasabi niya, una, yung mga resibo daw ay tinanggap lamang niya yan mula sa field, mula sa iba-ibang lugar, mula Samar, mula Mindanao, mula kung saan-saan, at mga tao na taga roon ang sumulat ng mga resibo na yan at hindi siya. Yan pong depensa niya. Pero kung may isampa na at maumpisahan ang kaso, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na tayo mga may-ari ng pera para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Doon tayo pwede na maghusga ng final kung talaga bang ninakaw ni Sara o hindi yung pera ng confidential fund. So pangalawa, pag pinag-usapan natin ng confidential fund, ay hindi makakawala si Sara dyan sapagkat po, kung totoong nagnakaw siya, yan lamang po ang isa sa katwiran na pwedeng gamitin para mabuksan po ang tinatawag na mga bank accounts. May tinatawag po kasi sa batas na bank secrecy law. Ang bank secrecy law po ay naglalagay ng harang kahit sa sino mang tao na gusto buksan ang account number ng kahit sino. So, hindi mo pwede buksan ang account number ni Duterte kung wala po na pagpayag ang si Duterte na may-ari. Dahil lamang po sa iyan ang karapatan na binibigay sa ilalim ng tinatawag na bank secrecy law. Maliban sa bank secrecy law, mayroon pa pong isang pangsikreto din ng pundo ay yung tinatawag na foreign deposit law na sa pagdalar kahit anong klaseng kaso ay hindi pwedeng buksan. Ngayon, pinag-aralan niya ng mga abogado. Pinag-aralan ko rin yan sa eskwelahan namin sa law school, no? Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ano ba ang katalinuhan o rason sa likod? Bakit una naglagay ng bank secrecy law ang mga congressman? Una-una gawa lamang po yan ng mga congressman at senador noong araw. Pangalawa, meron sila nilalagay na foreign deposit law, no? Sa gano'n naman, ano ba ang katalinuhan diyan? Bakit ginawa ng mga congressman yan? Of course, ang totoo lang yan na dahilan. Tatalakayin mo na natin ang totoong dahilan. Ang totoong dahilan, sila pong lahat kahit nung araw pa man ay mga magnanakaw na. Naalala ko nga noon si Congressman Villarreal, speaker siya, taga-Samar po siya sa panahon ni Marcos. Sumisigaw siya, for what are we in power for? Yan. Para saan pa kung tayo ay nasa kapangyarihan? Siyempre lahat po sila magnanakaw. Kaya po, pasensya na po mga politiko, wala po akong nakitang politiko at hindi nyo ako mapapaniwala na may politiko na hindi magnanakaw. Okay? So ngayon, kung gano'n na mayroong politiko na hindi magnanakaw, ay sa totoo lang, naniwala ako na mayroon ding pailan-ilan na kukunti dyan na hindi magnanakaw. Ang unang politiko na kilala ko na hindi nagnakaw ay ang aking nanay. Ang nanay ko po, panahon na dalawa pa lamang ang partido, nasyonalista pa lamang at saka liberal,
Nanalo po ang nanay ko sa pagtatakbo ng kanyang pagiging konsihal sa bayan ng Coronadal na noon ay hindi pa yan syudad. Nanalo siya bilang independent candidate. And mind you, kahit independent candidate niyan, she became the first lady councilor of Coronadal. At naging konsyal siya, ay number 1 pa siya na konsyal. Ang number 1 po na asset ng nanay ko, siya po ay lumabas, high school teacher siya noon. Marami siyang estudyante sa high school na nangangampanya para sa kanya. Number 2 na asset ng nanay ko, napakagaling siya na mag-orate. Orador po siya. Magaling siya magsalita sa salitang Ilonggo o sa Tagalog o sa salitang Maguindanao o salitang Chabacano. Yan po mga lingwahe. At salitang Ilocano, kabisado ng nanay ko salita na yan. So yan po ang kanyang armas. Kasi ang bayan namin Coronadal, iba-ibang rasa yan. May nanggaling Pangasinan, may nanggaling Ilocos, may nanggaling Pampanga, nanggaling Batangas. So may mga Maguindanao din doon nakatira. Pero pinaka-majority nanggaling sa Iloilo tsaka Negros Occidental. Kaya yan po ang rason na yan ang naging namamayaning salita. Lahat na ngayon na anak ng Ilocano, anak ng Kapampangan, anak ng Pangasinense, anak ng Batanggenyo doon sa aming bayan ay nagsasalita na ng Ilonggo. Pati mga Muslim, hindi mo nga sila makilala na hindi pala sila Ilonggo. So anyways, yan lang ang nanay ko lang nakita kong politiko na hindi korap. Mula nung naging konsyal siya, hanggat natapos yung baging konsyal niya, ang bahay po namin ay lagi lang pinapatayo-tayo lang yan sa tuwing bonus at sa sweldo ng nanay ko. Binibigay sa tatay ko. Ang tatay ko kasi naman ay isang magaling na kantero, karpintero, isang magaling na electrician, isang magaling na welder, isang magaling na photographer. Kumikita, nasa sideline din siya. So sa tuwing may sweldong nanay ko, ang tatay ko umu-order po ng buhangin. Pag maghatid ng buhangin, siya po ang gumagawa ng hollow blocks. Kaya inuunti-unti niya, una pundasyon muna. Na matapos ang nanay ko pagiging konsyel sa 10 taon, 10 taon, ay hindi pa rin tapos bahay namin. Pero but at least I'm so proud. Kasi nanay ko talaga is the only person, the only politician I know na hindi talaga nangungurakot. Ganun na kasimple lang yan. Of course, yung pangalawa din na nakita ko, yung kapatid ko, na si Ratrat Bing Lindil Kausing. Siyempre, wala pa sigurong panahon magkurakot kasi namatay naman kagad na nasa breast cancer. But I can vouch her integrity. Okay. So, may iba pa kung naniniwala ako pero hindi ko pa narusisa. Pero naniniwala ako na malinis na pagkapolitiko. Ito si Father Among Ed Panlilio na tumatakbong Vice Governor ngayon sa Pampanga. At naniwala rin ako na malinis ito si Danilo Bailon. Si Danilo Bailon ay kinikilala na talagang hinahangaan siya sa pagiging malinis niya na mayor ng Candaba, Pampanga. Kaya boto niyo si Danilo Bailon bilang gobernador ng Pampanga at ang kanyang vice governor na si Among Ed Panlilio. So yan lamang po. Generally speaking, ang mga politiko po ay magnanakaw sa tingin ko. So ngayon, kung ganon ang mangyayari, balik tayo kay Sara. Paano ngayon mapapaliwanag ni Sara yang kung saan niya napunta, dinala yung mga confidential fund niya? Sa totoo lang, mahihirapan si Sara dito. Sa totoo lang, may posibilidad na may depensa sa sarili niya. Kasi kagaya nung sinabi niya, na yung mga yun dang resibo ay nanggaling naman, pinasa lang sa kanya ng mga tao sa field. So, well, let us see. Kaya kailangan may impeachment na para magkaroon na ng paglilitis. Yung mga kasunod naman ay yung impeachment naman patungkol sa confidential fund naman pagkasunod na taon. Yung 500 million pesos nandoon sa Office of the Vice President at saka yung 150 million pesos na confidential fund mula para doon sa Department of Education. Dito naman po, marami naman lumitaw na maraming resibo pinipresenta sila na inamin din ni Attorney Pua na
kinuha sa Armed Forces of the Philippines. Kumbaga, yung event ng Armed Forces of the Philippines, ginamit para sasabihin na doon namin ginastos yung pera ng confidential fund. Sa totoo lang, ang hirap ipaliwanag yan. Next na problema ni Sara ay yung umabot din sa napakalaki, no? Halos 2 billion din dollar at pesos ang confidential fund ng maging mayor pa siya ng Davao City na hindi rin na ipaliwanag kung saan napunta. So, iyan po yung mga sagutin niya sa kasalanang betrayal of public trust. Ngayon, pwedeng gagamitin na testigo laban sa kanya or pabor sa kanya si Zuleika Lopez. Ang problema lang kay Zuleika Lopez, nung inimbestigahan siya, nung tinatanong siya, magaling siya magsalita. Siyempre, produkto ka naman ng San Beda College of Law, mga magagaling ang graduates dyan. Hindi, sinasabi niya, laging depensa niya ay wala po siyang personal na alam patungkol sa mga kung paano ginagasta ang mga confidential fund. Doon lang siya nadali ni Congresswoman Franz Castro sa kanyang sulat na sumulat siya para sa Office of the President, address sa Commission on Audit na sinasabihan na wag ay ng ebidensya sa House of Representatives. Tapos, ito naman si Congresswoman Franz Castro ay nakakitaan niya ng isang dahilan para makikialam or infringement sa pagharang sa investigasyon ng House of Representatives. At iyon ang binasihan para siya i-contempt at nakakulong siya ngayon. So, okay. Pero narinig ko rin ang sinabi ni Sara Duterte, yung sinabi niya na patungkol naman dun sa DepEd daw na siyam na envelope na naglalaman ng 25,000 pesos na binigay kay Mercado, Gloria Mercado ata yun, na opisyal ng DepEd, ay nanggaling naman daw lahat yung kay Lisa Araneta Marcos. Para naman sa mga transaksyon sa pera sa DepEd na gusto ni Lisa Araneta Marcos na ayusin or hablutin o agawin o kurakutin. So ngayon, kung totoo man yan, kailangan panalo ang impeachment trial para magkabistuhan na. Total, pareho kampo. Kung si Sara ang kakasuhan, makikita din natin ang litrato ng away sa gitna ng kampo ng kasamaan at kampo ng kadiliman. Siyempre, magdidepensa si Sara. Ilalabas niya ang ebidensya niya. Masaya ito. Papalakpakan tayo. Magkakabistuhan na at magkakagulo talaga nito. Ito'y magsisilbing gulo. Kung natanda ninyo sa panahon ni Erap Estrada, yung hindi pagpapabukas ng envelope ay naging mitsa na tinanggal si Erap Estrada sa pagka-presidente. So maaaring mangyari din sa ganitong panahon. Matatanggal si Sara Duterte. Ngayon, kung ma-impeach ng House of Representatives si Sara Duterte, ang kasunod na proseso po ay maghain ng kaso ang House of Representatives doon po sa Senado. At ang mga senador ay manunumpa bilang mga huwis ng impeachment court. So, doon ngayon ililitis sa mata ng bayan. Pangatlong impeachment na yan sa kasakaling matutuloy. Yung unang impeachment na nangyari ay yung impeachment laban kay Erap Estrada na hindi naman natapos dahil natanggal si Erap Estrada sa pagka-presidente. Yung pangalawang impeachment trial na natapos ay yung inimpeach si Chief Justice Renato Corona na kung saan sinintensyahan siya ng guilty. Ang bumoto kay Renato Corona na hindi guilty ay si Bongbong Marcos at saka si Miriam Defensor Santiago at may isa pa, si Joker Arroyo. Okay, natandaan ko na. Tapos inakusahan ng iba doon ang mga senador na bumoto kasama si Lito Lapid, Jingo Estrada, si Bong Revilla na binigyan sila ng 50 million ni Noynoy Aquino. Yan ang akusasyon. Anyway, akusasyon lang yan na hanggang ngayon ay walang katibayan na naipapakita. So sa madalit sabi, ano pa bang ibang issue na pwede nating
gagamitin para sa impeachment. May isa rin po ako nakita na pwede naming isusulong yung katotohanan na ayon sa aming ebidensya na walang duda ay ipinanalo, tinanggap ni Sara ang boto ng Smartmatic na 32 million na hindi naman totoo. So, pwede rin po maging dahilan yan ng pagiging betrayal of public trust niya. I-assume natin na siya presidente, vice presidente. Para manaig, para pwede siyang impeach. Kasi pag sinabi natin na hindi siya nalo, pwede mo sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan ng impeachment kasi parang sinasabi mo na hindi siya vice-presidente. Kasi kinukontra niya sa Smartmatic. But anyway, it can be put to test. Tetestingan natin ang limit ng batas natin. Kasi desisyonan niya ng Supreme Court kung yung isang tao na inakusa na ng daya ay pwede bang i-impeach. So ito, isasapa rin. At para magkalam-alaman na rin, magkabistuhan, at kung ano man ang mangyari, dapat ilabas na ang lahat ng pangyayari. Okay, so nangyari naman, ano naman ang basihan ko? Bakit dapat isama ang Smartmatic na isulaban kay Sara Duterte? Kasi pag dumipinsa si Sara, lalabas po, sasabi siya na totoo. Malay mo na si Bongbong Marcos, Smartmatic din na papanalo. Yan ang inantay ng bayan. Ngayon, ano bang basihan na pwede pang isulong ito? Ang isang basihan ay noong 2019 election. Sinabi ni Duterte na diretso sa inidoro ang 8 na kandidato ng mga oposisyon. Kaya tinawag na 8 diretso. Totoo nga, na diretso nga, inidoro ka, ni isa walang nanalo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hawak ni Duterte ang Smartmatic. Kung hawak ni Duterte ang Smartmatic, ibig sabihin, si Duterte ang nagpapadalo kay Bongbong Marcos gamit ang Smartmatic. Kaya iyan din po ang iniisip ko na pwedeng maging dahilan kung bakit takot din, may pinapakitang bahid ng takot si Bongbong Marcos laban kay Duterte. Takot siya na ibisto kung ano talaga ang totoong nagpapanalo sa kanila. So ngayon, dagdag na depensa, dito naman dahil sa kumilik yan na usapin, lalabas na ngayon itong tinatawag na Miro na suhulan. 1 bilyon na suhol na aligasyon na may ebidensya si Dan Marcolita ng mga bank account numbers na nakapangalan kay George Mojica Garcia. Sigurado mabubuksan ito, kaya malalaman din ng bayan. Alam mo, wala nang ibang magpapalaya sa ating bayan, kundi tanging katotohanan lamang. At uulit yan sa karanasan at kasaysayan ng kahit anong bansa. Dahil tayo naniniwala sa Diyos, tanging sasabihin natin, ang kalayaan ay tanging makukuha lamang. Walang ibang paraan, kundi ilantad ang katotohanan. Yun lamang po ang aking masabi. At wag na muna po akong konting tawag lang, Pastora Raelia, tapos si Cassandra Daisy, tapos si Mamshi in the house, tapos Jojo Giestro, si Purita Adrao. So, bakit walang audio? Wala ba akong audio? So, tingin ko naman ay meron po akong audio. Chicken ko nga. Meron ba akong audio? Meron po akong audio, sir, Sir Purita, Ma'am Purita. So, Maricoy, yan ang boto pa na fake BP si Sara dapat imbestigan din. Si Nick Lopez, ang gulo po ng bansa natin ngayon. Kaya dapat para mawala yung gulo, dapat magka-impeachment na para magka-alam-alaman na lahat. Nonito Junior Zapi, maraming DDE senators, kaya mahirap ang impeachment dyan. Hindi bali na po, kahit marami. Importante po nonito, magkakaroon po ng trial. Kasi kahit mabuto pa ang mga senador, mananalo si Sara, okay lang yan. At least, nailantad na sa publiko kung ano talaga mga totoong kwento. Yan ang gusto kong habol. Kalin, Mamsi, mabuti naman kung ganun, grabe na pambabastos. So sino pa? So, mas masaya nga ang labo-labo na. Tama. Tayo dito, ay titingin lang, mas papalakpak ako kung pareho sila mahulog. Enrique Kilanita, good Sunday po, Dr. Kausig, from Apalit, Pampanga.
Have a beautiful Sunday. Mga kabalin ko dyan sa Pampanga. Kalin, Maricoy, at ito para nag-file ng resolution si Congresswoman Zamora to investigate ang sinabi mo, Sara Lustay, na white envelope. Yun, ang sabi naman sa white envelope, binigay daw yun sabi ni Sara ha, magkalamalaman na, binigay sa kanya ni Lisa Araneta Marcos para ibigay. Ang dugtong pa ni Sara, binigay ang mga envelope na yun, wala pa akong natanggap na confidential fund. Sige, magkalamalaman tayo kung totoo man yun. So, Jojo Distro, I'm proud of you. Miss Mamsi, congrats. You've done the best one. God bless you. Si Belinda Raquelio, tama ka at sanay, magkakalaman na. Nunito nyo sabi, nakailang people power na lang tayo. Ayun na, binabastos na natin ang people power. Diba? So, Alex Magupag, si Toto, pati si BP Lini ay hindi kurap. O yun, nakalimutan ko banggitin si BP Lini ay napatunayan ko pong hindi kurap, no? Yan lang po ang aking masasabi na proud din ako. So, LDP, Gemini, Katoto, pwede mabulis ang Bang si Crisilo. Yun dapat ang habuli natin. Nga kung ako naman maging kung senador, isa sa pangunahin yan, kung ako pala maging senador, sabihin ko na sa inyong una kung batas ng gagawin, ay gagawin ng libre completely ang pag-ospital ng lahat ng mamamayan. Mahirap man o mayaman. Kung mayaman, lilibrihin mo na, sagot muna ng PhilHealth. At kung matapos siya manggamot, babayaran niya PhilHealth. Ibalik niya yung nagastos. Basta kailangan, paano magagawa niyan? Hindi po lalampas ng 10 billion yan. Ang gastos kada taon para masagot ang lahat ng ospital. Kung sa every year may 10 billion, kayang-kaya kapado. Bigyan ng bansa ng pera, mayroon pang binibigay na contribution ng mga tabawa tao. So, Japi Arandi Piñalosa. So, si Lex Ulin, si BP Lini, sir, o yung nga, nabanggit ko na, si Johnny Pusong, Senator Toto, pag confidential fund ang imbestigahan, masasabi talaga ang head of executive dyan. Tama po yan. So, Aladino Canlas, iboto po si Toto. Salamat po. Nelly Di Carmel. Tapos si LDP Gemini. Si Ayuki Molarte. Tapos Millions Ko Vlog. Tapos si Kalen, Super Mamsi, si Isli. At tapos Rob River, Cabardo Arado. Millions Ko Vlog, Super Mamsi, Jerry De La Rosa. Polo Carpio, Nestor Abanilla, si Gloria Cagas, Maricoy, Raul Intong. Sabi niya, wala daw maniwala sa akin. Hoy, no, gani Raul Intong. Duterte malakas. Inaamin ko, marami pa rin bubuto kay Duterte. Ang pinag-usapan natin, hindi yung marami ba o hindi. Importante, ano ba ang totoo para magagamot natin ang mga sakit natin. So, si Manuel Tribio, good PM po. So, si Edgardo Kalingking, impeached sa House of Representatives. Manuel Tribio. Siya, Clergo. Kung bastos ako, sino bang kaaway niya? So, Nieve Sumayo, isa din tong kalbo na to. Gwapo naman ako, di ba? Wala. Kung galit kayo sa akin, wag na kayo manood, makinig dito. One side ang Congress tuwad.com. Kahit na one side yan, maganda nga malalaman, takot din sa publiko. Siya, Clergo, bayaran din ang taong to. Ay, asan ang bayad? Sana yumaman ako kung binayaran ako ni Duterte o binayaran ako ni Bongbong Marcos. Wala po. Kahit si Romualdez, walang bayad sa akin. Aminin ko sa iyo, iniimbitahan po ako ni Romualdez, pero hindi po ako pumayag. Ernesto Zamora, Toto for Senator, good morning. Olivia Castro, tama, impeach na. Kaso maraming senador. Hindi bali, Senador. Good morning, Senator Toto Kausing. Tuloy lang po ang laban, katotohanan. Sa Pastora Raela, Jerry De La Rosa, kahit hindi na siya may impeach, sure naman na hindi na siya mananalo. Ay, di pa natin sigurado.
Marami pa rin mga Duterte, inaamin ko. Ganun lang kasimple lang po. Para makasiguro tayo, impeach siya. Kapag impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ganun po yun. So, Super Ma'am si Laban, Cassandra DC, ano nang nangyari sa Maharlika Funds? Yun, pag-usapan natin ng Maharlika Funds. Kamustahin natin. Clemente Oisin, sorry to say that majority of politicians are benefiting from these funds where corruption thrives. Tama ka na, totoo po, Clemente. Deus Ex Machina Anime. Manood na lang kayo sa Golden State Warriors versus... Ay, manood ako. Okay, Maricoy, malabo ang impeach si Marcos kasi mga tao niya. Tama po kayo dyan. J.D. Adabin. Salamat sa palipad. Maricoy, at saan? At sana nga, Cap, 38.9 billion na dinis approve ng Senate. Huwag pupunta sa bulsa. Ayun, Lex Ulin, Maricoy, Bongsius Agor sa paring Ramel. Paki-message mo ako kung pwede ako pumunta dyan, ipakabit ko yung aking ngipin. Contingent fund means incidental expenses kung hindi inasahang gastos. Tama po yan, Rinaldo Santos. Nelson Salmo, Lakay Celeste, lus-lus mo kausing, muipal ka na naman, leche. Kung ayaw niyong tira ko laban kay Sara, huwag na kayo makinig. Maricoy, ginamay pa ng mga tao niya kung saan na ang dapat sumagot, puro drama. At Sara Lustay. So, anyway, Renato Riquillo, sino pang iba? Maricoy, Pedro Mergal, Karaoke Covers PH, Edgardo Kalingking, Risa Santiago, J.D. Adaben, Arnold Villa Robe, Kim Changful, okay, Reds, tapos Jean, Hana Zela Channel, Danilo Rabuya, tapos Al Capone, so sino pa? P. Simon Ogano, hello guys, tapos si LDP Jiminay, Marvin Rivera, tapos Pastor Arayla, Leonardo Estelier. Magandang tanghali po sa lahat, no? Wala pang tanghali. Magandang umaga. Sara Duterte. Bong Marcos, Lisa Arneta Marcos, Martin Romualdez, ituloy nyo na impeachment para magkaalaman na.